Bagong foundation from MAC na water, sweat, humidity, and transfer resistant? Interesting. Hi guys! Meron na namang bagong foundation si MAC Cosmetics or Makeup Cosmetics, and this is the Studio Radiance Serum Foundation. So, eto siya guys. Ang daming claims nitong foundation na to. But of course, ang nakahila sa akin, bakit gusto ko siyang bilhin? Because of the term, yung word na serum. Kasi the more na medyo nagkakaedad ka, well, I'm 40 plus, maganda yung mga serum foundation. The problem with serum foundations kasi, hindi sila long wearing. Pero maganda sila kasi skin-like and may kasamang skincare usually. So maraming brands na ang naglabas ng serum foundation. But madami din sa kanila, hindi long wearing, unlike yung claims netong bagong foundation ng MAC. Water, sweat, humidity, and transfer resistant. Yan. Gusto ko yan. Dermatologist tested and non-comedogenic, safe for sensitive skin. Nakapaglagay na ako ng skincare ko. Wala akong nilagay na primer. Makikita ninyo, medyo namumula yung dito sa gilid ng ilong ko and yung mga acne marks ko. Tsaka, alam nyo naman, medyo may edad na ako. So, meron akong mga broken capillaries sa face. But, ayan, ang aking bare face. Bago ko ilagay yung foundation, maglalagay muna ako nitong Fenty Beauty na Bright Fix. And this is in the shade Melon 06. Hindi siya concealer eh. Kung alam ninyong gamitin to guys, pwede itong gamitin alone to brighten yung under eye. And pwede rin naman siyang ilagay under the concealer. Actually, pwede din yata siya on top of the concealer. I'm not sure. Quite versatile tong product na to. Gusto ko lang i-brighten yung under eye ko. And this one is may pagka, sabihin na natin, peachy ng konti. So, mako-color correct niya yung under eye ko without parang adding too much coverage. I'm planning, tignan natin, depende sa coverage, na hindi na gumamit ng concealer. Tignan natin. So, ganito siya guys. May lock siya. At saka ang maganda, hindi ka nabibili ng, anong tawag dyan, ng pump. So, this is yung consistency niya. Medyo sabihin na nating thick ng konti. I've heard, I hope hindi totoo, parang tatanggalin na yata yung face and body and parang ito yung ipapalit. Pero, magkaiba sila ng consistency, guys. So, yung recommended na brush to apply is itong 170 or 170S. Parehas lang naman yun. Parang yung 170S yata is yung parang upgraded version, pero halos parehas lang sila guys. Pwede siyang gamitan ng sponge, pwede rin siyang gamitan ng fingers. Actually, nung binili ko to sa store, ang iniisip ko, kasi sinaswatch ko siya sa face ko, ang naisip ko that day, gusto ko siyang i-apply using my fingers. Pero I'll use the brush para makita ninyo yung parang pinaka heavier coverage na kaya niyang gawin nung foundation. So, ayan siya guys. Medyo glowy siya dahil nga serum, but at the same time, nakikita ninyo may pagka-powdery yung finish niya. So, apply ko lang dito sa kabila. Para mas mataas ang coverage, huwag ninyong i-drag. Parang tap-tap-tap lang. On the other hand, pag nilalagay ko siya sa face ko, kung totoo man, nabuburahin na or tatanggalin na buburahin nino si face and body, may huwig sila ng konti eh. Pagka lumapat sa skin, lalo na yung glow niya, except medyo naging parang powdery version lang to ng konti. Kasi si face and body as in glowing-glowy talaga yun eh. Yung face and body kasi meron siyang parang film na bumabalot sa skin para maging waterproof talaga yung foundation, and that is one of their, sabihin na natin, lumang foundation na waterproof. Ngayon kasi, marami ng klaseng waterproof, sweatproof, transferproof, creaseproof, yung mga ganun na klase ng foundation na hindi ganun ka-glowy, hindi ganun ka basang-basa. So at that time, nung lumabas yung face and body, parang sobrang innovative niya. Ngayon kasi, marami ng mas magagandang finish. Ilalagay ko din siya sa eye area ko, guys. Pero, yan, para kunyari meron akong eyeshadow. Kasi dark talaga yung lids ko. So, yung shade na pinili ko, kasi nga, this is NC17. Diba? Guys, NC17. Usually, normally, nasa NC27 to 30 ako sa MAC. So, muntik ko siyang bilihin sa online kasi kung hindi ninyo alam, merong Lazada store si MAC Cosmetics Philippines. And nung nakita ko siya, parang sabi ko, wow, bagong foundation. I want to try. And muntik ko nang bilihin yung NC30, but then nakita ko may lumabas na NC27 din. Kasi not all, kung di ako nagkakamali, meron silang nilalabas na 27 and 30, or minsan hindi pumapasok dito sa Philippines yung 27, si 30 lang.
Hayaan niyo muna ako numaldal guys para medyo mag-set pa ng konti yung foundation bago natin tapusin yung makeup, no? So, sabi ko, since merong NC27 and merong NC30, sabi ko, shucks, kailangan kong mag-decide, kailangan kong mag-test sa skin. Nung pumunta ako sa store, and this is the MAC Cosmetics sa SM Makati, nag-swatch kami and sabi sa akin ng makeup artist doon, dark ang kulay nitong foundation na to. Talagang darker shades siya. And madami sa nakikita kong reviews abroad is gusto nila yung foundation but mali yung shade na nabili nila because sinunod nila yung shade na normally ginagamit nila. So for this foundation, mas maganda pumunta kayo sa store, magpa-swatch kayo. So nag-swatch ako ng NC30 and NC27 dito. That time wala akong makeup, sunscreen lang. Ang orange niya guys parehas. So bumaba kami ng bumaba ng shades. And actually dalawang shades yung bumagay sa akin. And this is, etong ang gamit ko ngayon, NC17, and yung one shade darker next to this. Kasi, my neck and my chest is lighter than my face. My face is darker than my neck. So, yung etong binili ko, this is yung kakulay ng neck ko. Yung one shade darker than this, yun yung kakulay ng face ko. So, nag-decide kami, actually, the perfect shade for me is combination of two. It happens. Sa akin, it happens. And actually, even sa clients, pag nagme-makeup ako, minsan, wala talagang saktong shades. Kasi, balat yan eh. Tao yan eh. Alam niyo yon. So, swerte yung mga kagaya ninyo na sakto lagi yung isang shade. Ako, madalas, nasa gitna. Kaya minsan pag nagre-review ako ng mga BB cream, CC cream, foundation, minsan makikita ninyo maputi ng slightly lang naman and then nako-correct ko lang sa powder and then may manonood sa akin from abroad or yung mga batang ngayon lang ako nakita and magko-comment sa akin na, no, that's the wrong shade for you. I know guys, I know. I'm a makeup artist. I know. So, ang ginawa namin, kasi dalawa kaming nagde-decide ano bang maganda and ayokong bumili ng dalawang foundation kasi nga kakadeclutter ko lang guys and ang dami ko ring tinanggal ng mga foundation. Sabi ko na lang, kung maganda yung foundation, I might buy the other shade but as of the moment, isa lang muna. So, since makeup artist din siya and I'm also makeup artist but I completely trusted her kasi pagka ako bumibili ng makeup and kausap ko yung SA and I know knowledgeable yung SA, hinahayaan ko silang mag-decide. And based from their decision or their advice, tsaka ako mag-iisip, agree ba ako dito? Tama ba to? Do I think, you know, it's okay? Ganon. Kasi you have to trust the person. Huwag niyong kontrahin guys kasi alam nila yung product na tinitinda nila. Malalaman nyo naman pag kinakausap nyo kung parang gusto lang makabenta and hindi alam yung product. So, ayun na nga. So, we ended up buying yung lighter shade, yung kakulay ng neck ko pataas. Because guys, eto pro tip. Pag nagme-makeup kami ng clients, pag ang damit ng client is nakalabas yung chest or yung neck, you follow the chest or the neck pataas. Unless, may mga iba kasi lalo sa abroad, like for example, yung mga galing sa US, ang dark ng chest nila, iba rin yung neck nila, iba rin yung face nila. So, titingnan ninyo, ibabalansa ninyo. But ako personally, usually, I would follow the neck pataas. Mas madali kasing i-adjust yon. And kagaya niyan, since sinunod ko yung neck, sinunod namin yung neck pataas, di ba mas pantay siyang tignan, mas balanse siyang tignan, and kaya mo siyang habulin ng powder. Kung sinunod ko yung face ko pababa, kasi pwede ko naman siyang habulan ng contour sa ilalim. It's also okay, parang magiging gradual lang siya. But I guess because I could play with it, kasi makeup artist ako, pero much better, lalo na kung may pupuntahan kayong event, or kung let's say, bihira kayong bumili ng foundation but nahihirapan kayo because maputi yung neck nyo than your face, follow the neck pataas. Gusto ko yung luminosity niya. Sabi nila, meron siyang parang shimmers, parang ganon, pero hindi ko naman siya nakikita, but ang glowy niya, almost parang glossy, parang ganon, ayan siya. So, tapusin ko lang yung makeup, guys, and then, balikan ko kayo. Ito na yung finished na makeup, guys. So, sinet ko yung face ko using itong Mini Pony na Miniso Invisible Fix na loose powder. This is in the shade 02 na nude. I'm not sure kung meron pang ganitong product si Miniso. And then, gumamit ako ng Laura Mercier na Candle Glow Sheer Perfecting Powder, shade number 2, as finishing powder.
yung nasa lips ko, ang ginawa kong lipstick is itong Lisa Eldridge na lip liner, and this is in the shade Petal. So, nilagay ko siya all over my lip as lipstick. Ang dry nga ng lips ko actually eh. And then, naglagay ako nitong Chanel Rouge Coco Gloss 808. Yan, as gloss on my lip. Ang ganda niya. Ang ganda niya, guys. Siyempre, naglagay ako ng highlighter. Kung makikita ninyo, yung buong face ko, meron siyang luminosity. Siyempre, medyo mas luminous yung dito sa may bandang gitna ng face ko kasi merong highlighter. Pero ang youthful tignan ng face ko. Si finishing powder and also si setting powder, meron din silang konting, hindi naman glitters, may konting luminosity, may shine din sila kasi may parang particles din sila na parang medyo nakaka-add ng shine, pero hindi nagmukhang parang oily na oily yung face ko. Mag-comment nga kayo guys, agree ba kayo? Nakabata siya ng skin. So, kaya nakikita ko maraming nagre-recommend na maganda siya sa mature na skin kasi moisturizing din siya. Ngayong natapos na yung makeup, yan. So, makikita ninyo, labas yung pores ko, but hindi naman siya yung parang pinalala or pinapangit. Hindi naman. And then, yung mga acne marks kanina, naglagay na lang ako ng mineral powder concealer foundation on top. So, hindi siya completely na-cover, but yung look natin today is parang pang everyday lalabas lang or sabihin natin lunch dates, yung mga ganun. Hindi naman yung pang-event na kailangan mo ng heavy na coverage. Although, yung glow niya, yung ganda niya, winner. Pwede sigurong magdalawang layer ka or haluan mo siya ng concealer na kakulay ng skin mo para medyo mas tumaas pa yung coverage niya and at the same time, kuha mo yung glow na meron siya. Naintindihan ko na yung mga reviews bakit maraming may gusto. You just need to get yung tamang shade for you. Kasi pag nakuha mo yung tamang shade, ayan siya. Ang ganda niya guys. Pero tignan natin, balikan ko kayo after mga 3 hours. Tignan natin kung paano siya sa wear test kasi ang init today. So, ito na yung foundation. After actually mga 4 hours, buo pa siya, maganda pa siya. The thing is, 4 hours pa lang, oily na. Halo to ng oil and pawis actually kasi lumabas ako ang init. But, totoo, halos hindi nga siya gumalaw. Ang gumalaw lang na nakikita ko is etong sa may smile lines. But even so, kung i-compare ko siya sa ibang mga na-test kong foundations, normal lang naman sa akin yan. Yung nagkakaroon ako ng smile lines dyan. But hindi siya ganun kalalim. And yung dito sa may chin area ko, nag-oil up ako dyan. Nakikita nyo naman ang oily-oily ko guys. Hindi na ako nagbukas ng electric fan, pinapawisan ako. Hindi siya yung naging patchy. So, ibablat ko siya using itong tissue para matanggal yung oil and also yung pawis. Actually, I'm not sure kung totoo nga yung parang transfer proof siya. It could be just the powder. Ayan guys, may nakuha ako. Nung dinampian ko na nitong tissue, yung gilid ng ilong ko. Ayan no, I hope nakikita nyo guys. Nakita ko yung parang broken capillaries ko dyan. Sa akin hindi siya masyadong transfer proof. But, after ma-blot, okay siya guys. So, dito tayo sa forehead. Pasensyahan nyo na yung mga baby hair ko. Hindi naman masyadong oily yung feel ko dito sa, sa gilid ng face ko. Talagang sa T-zone lang at saka sa forehead. Pero, ayan, makikita ninyo yung side na na-blot and yung side na still oily and sweaty. Fresh na ulit. And, agree ba kayo? Medyo may pagka parang, although skin-like siya, may pagka-slight powdery siya, but at the same time, andyan pa rin yung sheen. Maganda siya guys. Ayun lang, yung coverage niya, parang nabubura siya pagka binablot. Ayan yung sumama na sabihin na nating halo ng powder yan, and also yung foundation na din. So, eto na yung whole face ko nung nablot ko na siya ng tissue. Diba parang napowderan yung buong face ko kahit na pinapawisan talaga ako, ang init guys. Yun lang talaga napansin ko. Ayan yung dito, medyo parang numipis yung foundation, sabihin na natin, parang nabawasan yung coverage, medyo nabura siya. But the good thing about it is yung mga areas na parang nabura, hindi mo makikita yung kung saan natanggal yung foundation and kung saan yung parang area na skin na lang. Lumabas lang yung skin mo sa ilalim, parang ganon. So yun ang maganda sa kanya. I still like this foundation, but I think I will just be wearing it for the videos. Kung gagamitin ko siya sa labas, I might mix it with a different foundation or a different
treatment, parang concealer, para medyo tumaas yung coverage niya kasi gusto ko yung glow niya. Hindi siya masyadong nagki-crease. Sa iba talagang crease-proof siguro to, pero sa akin talagang medyo nag-slight crease pa rin siya. And ang youthful ng finish niya, ang youthful ng glow niya, ang linis. Ayan, kahit gumagalaw-galaw yung noo ko, wala akong nakikitang lines dyan. And hindi siya naging patchy. Diba? Kahit na may mga areas na parang pansin ko nabura siya, hindi siya naging patchy. Ang linis niya sa skin. All in all, siguro 10 is parang super ganda and sabihin na natin 1 is parang super pangit. Nasa ano sa akin to? 7.5 kasi maganda siya guys. Hindi lang talaga siya match sa type ng skin ko kasi ang bilis mag-oil up ng T-zone ko. But the good thing about it, uulitin ko, i-blot mo lang, parang fresh na ulit. Ang ganda na niya ulit. So, na-try nyo na ba tong foundation na to? Mag-comment nga kayo below. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!